Breaking news mga kababayan, nako po, balitang ICC. Meron po tayong good news kay PRRD dito. Malacanang, nagkauga-uga. Halaka mga kababayan, bakit kaya? Ano ba ang ikakauga ng palasyo? Nako mga kababayan, matataranta sila dito. Pati itong sila Trillanes, Dilima, yung mga Pinklawan, Tangalista, Bobolista, Bayadlista, Pamor, ay iiyak dito, mga kababayan. Panoorin natin, ICC. Nako po, nagkamalas-malas, nagkalagas-lagas. Binanatan po ng international community. Lalong-lalo na yung mga naniniwala po kay PRRD na wala siyang kasalanan, na illegal na dinampot at inilagay doon sa kulungan na malamig sa ICC. Mga judges, nako mga kababayan, nanginginig na. Panoorin po natin. Magugulat po kayo sa balitang ito. March 11, 2025 or mahigit 9 na buwan na ang nakalipas nang arestuhin si former President Rodrigo Roa Duterte or FPRRD at dinala sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands. Dito sa kanyang bahay sa Doña Luisa Subdivision, Davao City ay hindi na nakauwi si FPRRD sa mga araw na yon dahil nga sa pagsilbi ng warrant of arrest sa kasong crimes against humanity. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you? Pasado alas 9 ng umaga nang lumapag ang eroplanong sinakyan ni FPRRD at ng kanyang pamilya sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 mula sa isang aktibidad sa Hong Kong. Sa pangunguna ng Philippine National Police at ng Criminal Investigation and Detection Group, isinilbi ang warrant of arrest hinggil sa kanyang War on Drugs campaign mula 2011 hanggang 2019. Ayan mga kababayan, nakita nyo po si General Torre. Nasaan na ba si General Torre mga kababayan? Pagkatapos gamitin po ito at gawing aso-aso, ngayon, General Manager na po ng MMDA. Nakarma din ito mga kababayan dahil itong si General Torre, abay pinakita yung kanyang warrant of arrest nasa cellphone. Binatikos din itong ginawa ni General Torre mga kababayan. Na ano ito, na-konsensya kay PRRD ito kaya napilitan na lang umalis sa kanyang pwesto ngayon na promote bilang MMDA manager, general manager. Naku po, nakakahiya. From the top, bumaba ng bigla, magta-traffic enforcer na ito. So ngayon mga kababayan, tutuloy natin ito. Manginginig ang palasyo dito. Nang ito'y alkalde pa ng Davao at sa kanyang pag-upo bilang Pangulo. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. I want to ask you, sir, if you understand this right. Of course, coming from you, it's very clear. Dinala si FPRRD sa Villamor Air Base kung saan nagkaroon ng tensyon dahil pinipigilan ng pamilya ng anak nitong si Veronica or Kitty Duterte at ng common law wife na si Hanilet Avancenia ang sapilitang pagpapasakay sa dating Pangulo sa chartered plane. Ayan na, sinakay na po sa diyan po sa eroplano po. Maging si Vice President Sara Duterte ay Alam nyo ba mga kababayan, eroplano ni Saldico yan. Ngayon, bumaliktad na si Saldico, tas sasabihin nila, DDS daw ito, mga kababayan. Pati si Sara Duterte, hindi nila nirespeto, hindi po pinapasok sa Villamor Air Base. So ngayon mga kababayan, nababash po ang ICC ngayon, pati Amerika, at itong Russia at Israel, ay bumabanat na rin dito sa ICC na paulanan ng karma ito. Napilayan na po ang ICC at talagang hindi na sila makagalaw dito. biguring nakapasok at nakita ang ama. Mismong si FPRRD ay nagpaliwanag rin ng kanyang karapatan pero matagumpay pa rin itong nagawa ng otoridad. Ang paghuli kay Duterte ay gumulantang sa buong bansa at naging laman ng balita maging sa international media.
Para sa Dabaweños, lalo na sa kanyang taga-suporta, ay hindi nila matanggap ang pag-aresto sa dating Pangulo dahil sa paniniwalang ito ay iligal o walang basihan. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Para sa iilang law experts, extrajudicial rendition ang ginawa sa dating Pangulo. Pero para sa otoridad, sumunod lamang sila sa warrant mula sa International Tribunal sa pamamagitan ng Interpol. Purmal mang kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Pero hindi pa rin anya ito dahilan na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni Duterte. Dahil nangyari umano ang alleged crimes noong miyembro pa ang Pilipinas sa organisasyon. Dahil dito ay nagsagawa ng malawakang protesta at mass action ang mga taga-suporta ni FPRRD maging sa abroad, kung saan nagtipon-tipon ang mga Pinoy sa Netherlands sa labas mismo ng detention facility. Bring Duterte home ang kanilang naging panawagan. March 14, 2025, nang iniharap si FPRRD sa pre-trial hearing ng ICC via video link sa ICC Detention Center. June 12, 2025, humiling ang defense team ni FPRRD sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman ng interim release dahil sa edad nitong 80 years old. Pero October 10 nang ito'y binasura ng ICC pre-trial chamber. September 23, 2025, nang inischedule naman ang confirmation of charges. Pero ito ay napostpone dahil sa hiling na adjournment ng defense team ng dating Pangulo dahil unfit umano upang humarap sa trial ang kanilang kliyente. November 28, 2025, nang hinintay ng taga-suporta ang desisyon ng ICC sa panibagong request na interim release ni FPRRD. Pero dismayado ang lahat dahil bigo pa rin itong nakamit ng kampo matapos na rejected at denied ang kanilang apila. That the defense has failed to demonstrate that the pretrial chamber's assessment was unreasonable. Accordingly, the appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pretrial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Ayan mga kababayan, itong si Luz Ibanez po na ICC judge ay isa rin po sa nilagas po ng Amerika na block po ang kanyang mga visa, bangko, hindi na niya na magamit at hindi na rin makapunta ng Amerika ito. Pati po mag-withdraw or receive ng mga pera galing sa mga nagdo-donate or sahod, hindi na po ito makatanggap. Pati mga anak po at mga kamag-anak ay hindi na po makapasok sa Amerika at hindi rin makaano na mga special service. Halimbawa po, meron siyang gagawan ng trabaho doon. Kahit saan po na may connected sa Amerika na mga negosyo, hindi na po ito pwedeng makapasok itong si Luz Ibanez. At lahat po ng mga ICC na ito, yung 8, ay kinasuhan rin ng 15 years na pagkakabilanggo doon sa Russia. Guilty po ang mga ito dahil sa kanilang panghihimasok sa mga most powerful na bansa gaya ng Russia, Israel at Amerika. So ngayon mga kababayan, ginigera po sila ng Amerika at Russia at Israel. Kaya ngayon, limited po ang kanilang mga galawan. Hindi po sila makapunta. Pwedeng anytime ay gawin din ang ginawa kay PRRD. Di ba si PRRD best friend ni Trump at ni Putin at ni Benjamin Netanyahu. Kaya yun, pasekreto na tinutulungan nila si PRRD. So ngayon mga kababayan, ano ba sinasabi ng mga komento dito? Dapat isunod na rin ang iba. Kaya nga dinakip kasi may dahilan. Anong dahilan? Ay mga tangalista ito. Sinadyang ikulong para walang makahadlang sa planong nakawan ngayon. Nako po, magnanakaw kasi ngayon mga kababayan. Pero ginawa nyo panang mayor. Halaka mga kababayan ko. So yan po ang gusto nilang gawin. Yung BP Sara impeachment mga kababayan. Ito yung gusto nilang gawin ngayon. Malapit na po mga kababayan, yung February 6.
Kinakasapo nila ang impeachment laban kay Sara. Ito po ang gusto nilang mangyari, impeachment. Matindi po ito mga kababayan ko. Gusto nilang ipitin si Sara Duterte. Ito po, pakinggan po natin. Sara Duterte, Islam's new impeachment complaint as budget bargaining chip. Ayan. Vice President Sara Duterte slams yet another impending impeachment complaint against her from the Bagong Alyansang Makabayan, calling it a bargaining chip meant to meddle with the 2026 national budget. In a statement, Duterte says she is not surprised by some members of the House of Representatives' plan to file a new impeachment complaint against her, but notes that its timing reveals a pattern that has become all too familiar. Quoting some lawmakers, Duterte claims that back in February 2024, signatures for her impeachment were being courted in exchange for budget allocations. She laments that no investigation was conducted to hold anyone accountable for the impeachment signatures tied to budget allocations, which she condemns as squandered on political warfare instead of being used to serve the public. The vice president says she has always been ready to answer any allegations against her, but she argues she cannot remain silent while the impeachment process is being twisted into what she calls a budget-driven racket. In an interview on Saturday, Bayan Chairperson Teddy Casino said they are set to file a new impeachment complaint against Duterte next year as the one-year ban on filing such a complaint is about to expire. The complaint will focus on the alleged misuse of confidential and intelligence funds of the Office of the Vice President and the Department of Education, where Duterte previously served as secretary. Casino also expressed confidence that their complaint will garner support from lawmakers. In December 2024, 4 impeachment complaints were filed against the Vice President. The fourth complaint, largely stemming from the House Good Government and Public Accountability Panel's inquiry into the use of confidential funds by the OVP and DepEd, was endorsed by more than 200 congressmen in February 2025. O yan mga kababayan, yung mga congressman, wala silang ibang bukang bibig kundi impeachment. BP Sara, lumutang si Madriaga, lumutang si Father Batak, si Flaviano, na sinasabi na transparency daw for accountability, itong pari na bumabatak po. Na kaya daw siya lumutang dahil sa kanyang pagmamahal daw sa kanyang bayan. Nakita nyo po mga kababayan ko, yung mga nangyayari ngayon, tikom ang mga bibig. Yung mga nakawan ngayon na trilyon ang mga ninakaw. Lumutang po si Cabral, yung nangyari sa kanya hanggang ngayon mga kababayan ito po ay kaduda-duda yung nangyari sa kanya. Na tila buhay ito at nakita sa Israel. Yun ang sinasabi po ng mga kababayan natin. Na itong si Cathy Cabral ng DPWH ay hindi totoo na pumanaw ito. Na talagang nagtatago para matakasan ang kanyang criminal liability tungkol po sa plunder dahil hawak niya ang mga masiselan na ebidensya. Ngayon po, hawak po ni Lebiste ngayon mga kababayan, ginigipit nila si Lebiste na sinasabi na hindi ito sapat na gawing ebidensya kasi nga hindi po na notaryo at hindi na pasumpaan ni Cabral dahil wala na ito. So ngayon pati si Secretary Vince Dizon ng DPWH ay tinatanggi na totoo ito. Pero mga kababayan, lumutang si Mayor Magalong na meron din siyang kopya. Sinabi rin ng Malacanang o Palasyo na yung nagsasalita na vlogger nila na chismis ito. Yun nga lang napahiya mga kababayan. Dahil lahat po may kopya. At tila ayaw nilang makita at ayaw nilang malaman ng taong bayan na ganito ang kalakaran. Na grabe po ang binulsa na bilyon, trilyon na mga politikong ito. Kaya mga kababayan, kung inabot nyo ang bidyong ito, sana po magkomento kayo. Ano bang masasabi nyo dito sa nangyari po? Kay PRRD, sa ICC, dito sa korupsyon na nangyayari, na wala pang nakukulong, may nangako na 25 may makukulong.
20 pesos sa bigas gagawin? Hanggang 31 ay may makukulong na politiko? Wala po mga kababayan. Puro po didilis. Puro dilis ang napakulong nila. Si Sara Diskaya at ang mga pipitsugin na sangkot di umano dito sa nakawan na ito. So ngayon si Libiste mga kababayan, ginigipit ngayon na sinasabi nila sinungaling, ninakaw ang papeles na ito, persahan na pinasok ang opisina ni Cabral na sugatan ang kamay, wala itong pahintulot, dapat investigahan ito kasi nga human rights violation ito. Sabi ni Cathy Cabral tuloy, ni Yusek PCO. Anong pangalan nito mga kababayan? Hindi kasi ano-ano ito eh. Puro fake news din ang ugali nito eh. Sino nga pala ito mga kababayan? Tagapagsalita ng Malacanang? Si Auntie Claire. Na kung makalait kay Sara Duterte, tsaki daw. Tignan mo naman ang mukha ni Auntie Claire, kulubot na. Sasabihin mong tsaka yung BP Sara na magaling na pinuno. Na hindi makitaan ng pagkukorap. Kasi yung amo nito, ayaw mawisto. Doon sa Cabral file, sa sinasabi na ito ay chismis lang. Ngayon, yung mga amo, ang lalaki namang insertion, pinakamataas, yung isa, si Sandro, ang laki ng budget, pinakamaliit na probinsya, pinakamataas ang budget, 15 billion. Yung uncle, meron din. Sasabihin ni John B. Crimolia, hindi makita ang anino o fingerprint dito sa anomalya ng flood control. Wala daw. Bakas ito si John B. Si Tambaluslos, mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? I-comment nyo po sa baba ang inyong mga reaksyon. I-comment nyo anong bansa kayo nagko-comment. Hanggang saan ba tayo napapanood. Okay po, ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po.